So, dito na po tayo sa conceptual change strategies in science. Next slide po. What is conceptual change? Conceptual change is the process of replacing or reconstructing existing ideas with more accurate scientific concept. Ito daw ay ang proseso ng pagpapalit ng maling paniniwala tungo sa tama. So, nangyayari ito kapag natuklasan ng mag-aaral na hindi tama ang dati nilang pagkakaunawa. Next slide po. Identifying students' prior misconceptions. Teachers must first determine what students already think before introducing new content. Mahalaga na malaman ng guro kung ano ang dating alam o paniniwala ng mag-aaral bago magsimula ng bagong aralin. Kadalasan, ang maling akala ay nagmumula sa karanasan, pananaw o kulang na impormasyon ng mga estudyante. So, we have here diagnostic tests, interviews, discussions, and concept maps that helps to reveal the misconceptions. Next slide po. So, we have here the conceptual change model framework. We have 4 key steps. First is eliciting prior knowledge. 2 is creating cognitive conflict. 3 is introducing new scientific concepts. And 4, encouraging restructuring of ideas. Next slide po. So sa step 1, eliciting prior knowledge, teachers gather students' initial ideas to understand their existing mental models. So, kinokolekta daw po ng guro ang mga naunang ideya ng mga mag-aaral para malaman kung ano nga ba ang alam ng mga estudyante. Strategies include brainstorming, pretest, KW charts, and questioning ay ang mga prosesong ginagamit upang lumabas ang mga maling paniniwala na dapat may tama. Next slide po. Step 2 is creating cognitive conflict. Presenting evidence or situation that contradicts students' misconception. So dito po, ipinapakita ng guro ang ebidensya o pangyayari na salungat sa maling paniniwala ng mag-aaral. Sa pamamagitan nito, mapapaisip ang mag-aaral kung bakit hindi sumasang-ayon ang resulta sa kanilang inaasahang sagot. Next slide po. So sa step 3, introducing new scientific concepts. Provide scientifically accurate explanation of after students experience cognitive conflict. Use clear demonstrations, models, simulations, and direct instructions. So sa step number 3 po, sinasabi ng guro ang tamang paliwanag sa mga nadidiscover ng students. Next slide po. Next slide po. So, step 4, encouraging restructuring of ideas. Students compare their old ideas with the new concept. They reconstruct or replace their previous understanding. Ikinukumpara ng student yung dati nilang nalalaman sa bagong kaalaman na kanilang nalaman. Sa pamamagitan nito, naitatama ang kanilang maling paniniwala. Next slide po. Next slide po. Next slide po. So, dito naman po tayo sa classroom strategies for conceptual change. Conceptual conflict experiments. Experiments that contradict misconception to trigger deeper thinking. Ito po yung mga gawaing nagpapakita na hindi
Hindi tama ang dating akala ng mag-aaral. Second is analogies and metaphors. Help students connect new concepts to familiar ideas for better understanding. Ginagamit ito upang gawing mas simple at malinaw ang bagong kaalaman. Number 3 is concept maps. Visual tools that reveal students' understanding and show how concepts are related. So nakakatulong ito upang makita ng mag-aaral kung paano nagkakaugday ang mga bawat konsepto. Next slide po. So, importance of addressing misconception. Misconceptions can block meaningful science learning. Addressing them leads to more accurate and lasting understanding. Helps students think scientifically and avoid repeating incorrect idea. And last, essential for building strong foundation in future science topics. Yun lamang po. Thank you. Tapos na. Yun na. Group mo. Sige.